Good evening guys. Karon ako nakamata. 6:51 p.m. Today is October 19, 2023. Ako sa Urban Exit Part 1. Evening issues shares Bunny Vlog Kids Paint last session. Tulog ko sa kaoras ka pin. Habang ginagawa ang paghahanap, natagpuan nila ang isang Arab sheik kasama ang kanyang pamilya na nakatira sa isa sa mga bahay na dapat ay walang laman. Idiniit ng sheik na wala na silang ibang mapupuntahan. Gusto niya umalis ang mga Amerikano dahil kapag nahuli sila ng The Butcher na nakikipag-usap sa mga sundalo ng US, papatayin niya ang buong pamilya. Lumalabas na ang Butcher ay isa sa mga subordinate ni Zarqawi na maaaring maging kapakipakinabang upang mahanap ang leader. Ang sheik na nagbigay ng informasyon ay pinangakuan ng maraming pera at isang ligtas na buhay sa ibang lugar. Kinabukasan, gumalaw ang ilang military vehicle upang muling makipagkita sa sheik. Sa kanilang paglalakbay, tinawagan ni Tanya si Chris at ipinaalam na malapit na silang magkaroon ng isang lalaki. Habang binabati siya ng kanyang kapwa sis, nabaril at napatay ang driver. Dito, ipinakilala tayo sa isang terrorist sniper na si Mustafa. Isa siyang Olympic gold medalist na kilala sa paggawa ng halos mga imposibleng shot at siya rin ang umatake sa kanila. Ang kawalan ng driver ay naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan. Si Tanya na nasa telepono pa rin ay nagpanik at tinanong si Chris kung ayos lang siya, ngunit tanging putok ng baril ang kanyang naririnig. Kahit papaanong nagawang makapagtago ni Chris at pinitikan ang mga kalaban. Ginawang hostage ng Butcher ang sheik at kanyang Timing, good timing. 1020. Total Kids Paint Pictures Part 1. Evening Edition Series. Wow. Great timing. Oh my goodness. Oh my God. Na alam na kung saan siya nagtatago. Sa huli, ang Butcher at si Mustafa ay umalis nang wala man lang sugat. Makalipas ang ilang araw, Waiting. ang kanyang team ay pinayagan ng makauwi. Tuwang-tuwa si Tanya nang makitang maayos at buhay ang kanyang asawa. Gayunpaman, Thank God, pagkatapos nakatulog siya ko. makasama sa loob ng ilang araw, na-realize ng si Chris ay hindi na ang kaparehong lalaki bago siya na-deploy. Naging mainitin ang kanyang ulo na madalas na nagrereklamo tungkol sa lahat at nakalimutan ng i-enjoy ang buhay. Malinaw na ang mga bagay na nakita niya at ang mga bagay na kailangan niyang gawin ay nanatili sa kanyang isipan at nagpabago sa kanya bilang isang tao. Sa sumunod na eksena, pinanganak na ni Tanya ang isang magandang sanggol na lalaki. Sa bahay, hinikayat ni Tanya si Chris na pag-usapan ang kanyang mga nararamdaman at karanasan. Sa palagay niya ay makakatulong ito sa kanya, ngunit pinaalam ni Chris na ayaw niyang manatili ito sa kanyang isipan at tinapos na ang usapan. Kalauna, ipinaalam sa kanya na muling pupunta sa Iraq ang kanilang koponan. Ayaw ni Tanya na pumunta si Chris, ngunit alam niyang tapat siya sa kanyang trabaho. Pagkalapag sa Iraq, sinabihan sila na ang kanilang misyon ay Okay guys, pag kids paint tayo. sa team sa pagkakataong ito. Lumalabas na isang bounty ang inilagay sa ulo ni Chris ng Al-Qaeda mula nang mapatay niya ang marami sa kanilang tao. Sa unang patrol ng dapat na tirahan ng Butcher, nakasalubong nila ang isang pamilya. Sinabi ng padre de pamilya na wala silang alam tungkol sa mga terorista. Naniwala sa kanya ang team hanggang sa mapansin ni Chris ang marka sa kanyang siko na mukhang nasaktan siya sa digmaan. Habang walang nakatingin, naghanap si Chris sa silid ng lalaki at nakakita ng mabibigat na armas at ammunition sa loob ng isang hidden compartment sa sahig. Agad nilang hinuli ang lalaki at in-interrogate siya. Upang mailigtas ang kanyang buhay, nangako siyang tutulungan ang mga sundalo na makapasok sa gusali kung nasaan ang Butcher. Sa sumunod na eksena, maingat na pinalibutan ng tropa ang nasabing gusali. Kumatok ang lalaki sa pinto at tinanggap ng kapwa niya terorista. Napatay siya sa isang iglap na sinundan ng lalaki nang sinubukan niyang pulutin ang baril. Pagkatapos, pumasok ang team sa bahay at nakita ang putol-putol na mga bangkay na malinaw na gawa ng Butcher. Hindi nagtagal, nakita na sila at kumanti ang mga terorista. Tumakas ang Butcher sa isang tunnel habang ginagamit ang shootout bilang distraction. Nang muling makabalik si Chris sa US, nahirapan siyang mag-adjust sa kanyang normal na buhay. Mabilis siyang nagugulat sa mga malalakas na Alright. na nagpapaalala sa kanya ng digmaan. Habang siya'y nagdurusa, Wow, grabe. kaya ang kanilang pangalawang anak at sa pagkakataon ito ay isang anak na babae. Pinuntahan siya ni Chris sa postnatal ward at nasaksihan ng nurse na inaasikaso ang isa pang bata habang
future. Nang nagsimulang magpaputok ang mga kalaban, tumugon sila at tumakbo sa pinakamalapit na gusali upang gumanti ng may mas maayos na crew. Nang hindi inaasahan, biglang may bumaril sa kasama ni Chris na si Beagles. Kinover ng grupo si Chris habang dinadala niya ang sugatang sundalo sa sasakyan at isinugod siya sa base militar. Matapos matiyak na makakakuha siya ng wastong medical care, umalis na ang mga sundalo upang hanapin muli ang mga terorista at sa pagkakataong ito ay galit na galit sila. Naging silang mga killing machines at pinatay ang bawat kalaban na kanilang nakaharap. Sa isang punto, huminto sila sa isang kahina-hinalang bahay upang maghanap ng higit pang mga kalaban ngunit tinambangan sila ng mga terorista sa labas. Isang sundalo na nagngangalang Mark ang namatay sa kasunod na shootout. Makalipas ang ilang sandali, umuwi ang Kim dala ang bangkay ni Mark at lumalo sa kanyang bibig. Ibinunyag ni Chris na nabasa niya ang isang liham na isinulat ni Mark bago siya namatay. Idiniit niyang pinatay siya ng sulat dahil sumuko na ang lalaki sa buhay bago pa man siya napatay. Dahil sa sulat, nagpa siyang bumalik si Chris upang maghiganti dahil ayaw niyang masayang ang sakripisyo ng kanyang kaibigan. Sinubukan siyang pigilan ni Tanya at nakiusap sa kanyang manatili para sa kanyang mga anak. Sinabi din ni Tanya na maaaring wala na siyang balikan ngunit hindi nakinig si Chris. Nang makabalik sa Iraq, nalaman niyang namatay si Beagles sa panahon ng operasyon. Sa isang karaniwang misyon, nakita ni Chris ang isang lalaki na may rocket launcher na naghahanda para atakihin ang convoy. Dinaril niya ito at napatay ngunit napansin niya ang isang bata na sinusubukang kunin ng armas para tapusin ang gawain. Umaasa si Chris na hindi na kailangang pumatay ng isa pang batang lalaki at sa kabutihang palad, tumakbo palayo ang bata nang hindi niya madala ang mabigat na propeller. Sa base militar, si Chris at ang kanyang koponan ay sinabihan na ang administrasyon ay nagsisikap na magtayo ng isang pader sa paligid ng lungsod. Gayunpaman, pinapaputukan sila ng isang terorista mula sa mahigit 1,000 yarda ang layo. Naniniwala ang Kim na kagagawa nito ni Mustafa at inutusan ang mga sundalo na patumbahin ng sniper sa anumang halaga. Sa kabila ng paparating na sandstorm, pumunta ang Kim para protektahan ang mga tropang nagtatayo ng Wow. pader. Pagkatapos ay pumuesto na sila at nag-aim sa direksyon kung saan sa tingin nila ay naroon si Mustafa. Ngunit sinurpresa niya sila sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa kabilang direksyon at napatay ang isang sundalo ng US. Mabilis na sinabihan ni Chris ang kanyang mga kasamahan na baguhin ang kanilang mga posisyon at ihanay ang kanilang mga sarili ayon sa kanyang utos. Gaya ng kanyang hula, nakakita siya ng paggalaw mula sa layong 2,000 yarda. Kahit na sinasabi ng iba na imposibleng makakuha siya ng isang magandang shot mula sa malayo, kinumpirma ni Chris na ang target ay si Mustafa. Bumulong siya na para ito kay Beagles sa ilalim ng kanyang hininga, bago hilahin ang gatilyo at tuluyang napatay ang kalabang sniper. Gayunpaman, ito rin ang dahilan para marinig ng iba pang mga terorista ang putok ng baril at dumagsa sa rooftop. Isang shootout ang naganap na nagdulot ng malubhang pinsala sa magkabilang panig. Malapit nang maubusan ng bala ang tropa nang tumama sa kanila ang isang sandstorm. Naniniwala si Chris na malapit na siyang mamatay at tinawagan si Tanya na nagsabi sa kanyang handa na siyang It's 7 p.m. na po, guys. Ngunit pagkatapos ng tawag, nagpa siya silang gamitin ang bagyo para mag-camouflage at tumakas. Si Chris ay nabaril sa panahon ng kaguluhan ngunit sa kabutihang palad, nakita siya ng mga sundalong tumatakbo patungo sa kanila at iniligtas siya. Lumipat ang eksena makalipas ang ilang buwan. Umiinom si Chris sa isang bar nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Nagdurusa pa rin siya sa PTSD mula sa digmaan at ang anumang malakas na ingay ay nakapagbibigay ng takot sa kanya. Hinikayat siya Kids ng Paint, kanyang pumunta sa isang psychiatrist last at session. tinatayang na itulong ito sa kanya. Sumali rin siya sa isang support group para sa mga war veterans at ang pakikipag-usap sa kanila ay nakapagbibigay sa kanya ng ginhawa. Sa paglipas ng panahon, nalampasan niya ang trauma at nagsimulang mamuhay ng malaya. Nakipag-ugnayan muli si Chris sa kanyang pamilya at lumipat sa isang bagong bahay kasama nila. Isinama niya rin ang kanyang anak sa pangangaso tulad ng ginawa niya noon kasama ang kanyang ama. Noong 2 ng Pebrero sa taong 2013, isang bata at problemadong ex-marine ang nakipagkita sa kanya. Sinabi ni Chris sa kanyang asawa na babalik siya mamayang gabi ngunit hindi na siya nakabalik. Kalaunan, nabunyag na ang dating marine na sinusubukang tulungan ni Chris ang pumatay sa kanya. Sa huling eksena, ipinakita sa atin ang totoong larawan ni Chris Kyle, ang kanyang libing, at si Tanya na naghahatid ng talumpati sa kanyang alaala, at dito na nagtatapos ang pelikula.
Okay, alright. Wow, grabe. Ay, balik lang ko niya guys. Okay, take it slowly, Flexi Vlog. Thank you for 7:02 p.m.